Ephesians chapter 4, verse number 25. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members of one another. Neither give place to the devil. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that is may minister grace unto the hearers. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. Father in heaven, as we have your word, as we expose it, as we listen, may you help us and the Holy Spirit will help us, Father. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. Praise the Lord. Nakaupo na po tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Last time po, pinag-aralan po natin sa ating mga devotions in verse number 17 to 24 na huwag tayong lumakad katulad ng mundo. At in-explain kung paano ba maglakad ang mga hindi mananampalataya. Sila po ay nag-iisip ng walang aimlessness. They just live their life for nothing. Those people who don't believe in immaterial or spiritual world, they only believe in we just have one body, we just have a body and there's no such thing as spirit and soul. And they walk in the world and that is caused by spiritual darkness and alienation in verse number 18. Sila po ay walang liwanag na kamtam dahil hindi po nila tinanggap ang Panginoon Kristo. And they are willful, ignorant, and they have this callous of heart. Greediness. But God wants us to walk in a new life because we have relationship with Him in verse number 20 to verse number 21. And also in verse number 22, there's such thing as removal. And I want you to focus on that word, put off. That ye put off, tanggalin or hubarin concerning the former conversation, the old man which is corrupt according to the deceitful lust. Para hindi na tayo lumakad sa dating tayo, hubarin natin o tanggalin natin yung mga buhay natin dati. Yung pagkakataong hindi pa natin kilala ang Panginoong Jesucristo. And also, we need to renew our mind and be renewed in the spirit of your mind. In order for us to walk, in order for us na maging maganda yung lakad natin, walk worthy of our vocation, kailangan po natin i-renew o baguhin ang ating pag-iisip. Not only that, in verse number 24, merong replacement. Look at that. And that ye put on the new man. At pinaliwanag ito sa Corinthians, ikaw ay bago na nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. Which after God is created in righteousness and true holiness. Again, I will repeat this again and again. Nung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, the point is, God saved you not for nothing, para sa wala, o para magwalwal, o para maging balasubas, kundi lumakad sa katwiran, holiness, righteousness. I-separate mo yung sarili mo sa mundo, sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. And here, in verse number 25, mas lalong nagiging detail si Apostle Paul. Nakuha niyo yung mga ganong part. Yung tipong sa una, medyo generic ng konti. Tapos biglang padetalye na ng padetalye. Yung mga dapat nating tanggalin. Katulad ng binasa natin sa verse number 25. Pero sa kasamaang palad, hindi po tayo aabot ng verse number 32. 4 na points po ito. 2 lang ang pag-uusapan natin. Nais ng Panginoon na yung mga gantong gawin natin, nung dating tayo, na hindi pa natin kilala si Kristo, nakakilala tayo sa Panginoon, at kung minsan, yung dating tayo, nababalik at babalik pa rin natin, napapamuhay pa natin yung mga bagay na hindi na dapat natin ipamuhay. Kaya pagdating ng verse number 25, napaka-clear.
In verse number 24, put on. Kanina, put off. Sa verse number 22. Hubarin na natin. Hubarin na natin itong mga bagay na to. Ano naman yung dapat nating isuot? Ano yung dapat nating kamtan? Ano yung dapat nating ipamukhay? Ano yung mga dapat nating alisin na, hubarin na? So, put off lying, put on truth. Put off stealing, pagnanakaw, put on working. Put off corrupt speech, mga hindi magandang mga salita sa verse number 29, at yan ang mga pag-uusapan natin. Anong isusuot natin? Good or edifying speech. Put off anger and wrath. Dito tayo mag-spend ng matagal sa anger. But put on kindness and forgiveness. So God is telling us, tayo, nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, kahit gumawa ka pa ng mabuti, lahat yan ay maduming basahan sa Panginoon. May mga rags, may mga maduming basahan of our old life. And God doesn't want us to use that again. Maging ikaw ulit yung dating ikaw. Christian, put off the rags of your old life and put on the righteousness of your new life. Meron po tayong dalawang pag-uusapan ngayon. It's about yung basahan ng pagsisinungaling, kailangan natin palitan ito ng righteousness, ng katotohanan. Yung basahan ng pagkagalit, palitan natin ito ng righteousness of kindness and forgiveness. Ang daling sabihin, pero mahirap gawin. Mga kapatid, tandaan natin, nung tayo ay niligtas na ng Panginoon, meron tayong tinatawag na spiritual resources. Hindi na dapat natin attitude yung tipong, ganito na ako, hindi na ako mababago. No! Again, that is not a Christian thought, a Christian principle. Nung ikaw ay Kristiyano na, binigyan ka ng Panginoon ng spiritual resources. What is that? Number one, the Holy Spirit indwells in you. The Bible says, God sealed us in the day of redemption. Nakakilala ka sa Panginoon, oh, I'm a sinner. I need Christ. You repent, you turn from your sin, and you believe the Lord Jesus Christ. Naligtas ka na, the Holy Spirit indwells in you. And God wants you to feel by the Holy Spirit. Manguna sa iyo ang banal na Espiritu. Now, hindi lang yon. Meron kang salita ng Diyos na gagabay sa atin. Meron tayong church. Meron mga kapatiran. Meron tayong pastor, teacher, na tutulong sa atin upang itong mga old life natin, mga basahan na to, ay hindi na natin muling gamitin sa buhay natin, kundi i-replace natin, suotin natin yung righteousness, yung holiness, at mga ano pang bagay na nakakapag-please sa Panginoon. So, i-explain natin verse number 25 to verse number 32. And I want you to say amen kung ready na po tayo. Amen. Number 1, in verse number 25, matindi to. At kung ganito man kayo, hindi ibig sabihin, pinapatamaan ko kayo. Pinapatamaan kayo ng Bible. Wherefore, putting away, what is the word? Lying. Pagsisinungaling. Remove the rag of lying and replace it with the righteousness of truth. Putting away lying. Speak every man truth. So you replace lying by truth with his neighbor, for we are members of one another. Now, mga kapatid, yung word na putting away, in grammar, it is in a middle voice. It means, yung kailangan mag-initiate. In our sanctification, in our transformation, hindi yung tipong nakastay lang tayo, tapos, okay Lord, baguhin mo ako. No. You need to participate. Merong teamwork na mangyayari. You have the spiritual resources na sinasabi natin kanina. At yung will mo to put away, you must strip off yourself sa mga kasinungalingan. No man or no one can make us a person of truth. The decision is yours. Kaya nga lang, ang mga Kristiyano, ang sabi nga ni Billy Graham, kilala natin siya, kapag not to decide is a decision, kapag hindi ka nag-decide, decision na yan. Okay? Hindi ka mag-decide na magbago ka, hindi ka mag-decide na hindi ka na magsisinungaling, o magsisinungaling ka pa rin, or wala kang gagawin. Decision na yon. God is calling for once and for all decision to discard all deceitfulness, dishonest
remnants of our past life. I'm not saying na kapag Kristiyano ka na, bukas, okay na lahat. No, alam natin na matatagal na sa Panginoon. 5 years, 10 years, 15 buhay ng isang Kristiyano, struggle. Minsan, nagsisinungaling pa rin tayo. Minsan, hindi tayo nagsasabi ng totoo. Ang sabi ni Pastor John MacArthur, a person becomes a believer, he steps out of the domain of falsehood. Hindi ka na, parang, namumuhay ka sa kasinungalingan, and then, stop ka na. Wala. Punta ka na sa team ng katotohanan. And every form of lying, therefore, is utterly inconsistent with this new self. Ibig sabihin, every time na magsisinungaling ka, deep inside of you, the Holy Spirit is telling you, that's wrong. Mali yan. Sabi ni Warren Wiersbe, one of my favorite commentators, he said, all lie is a statement that is contrary to the fact, spoken with the intention to deceive. So pag meron kang sinasabi, ng intention mo ay bandaya, yan ay pagsisinungaling. What is lying? Now, we have what we call white lies, black lies, and gray lies. But lahat nun ay kasinungalingan. Pag sinabi mong white lies, yung tipong magsisinungaling ka for good. Sa philosophy, ang tawag dyan, pragmatism. Parang, para naman sa ikakabuti, magsisinungaling ka. Intentional cover-ups of truth. Yung tipong, you're not telling the whole truth. You're just telling intentionally yung kalahating katotohanan. Ang pagsasabi ng kalahating katotohanan ay mismong kasinungalingan. Deceitfulness of any kind. Hypocrisy. Yung hipokrito ka. At ito, magugulat kayo. Lying is also exaggerations. Yung tipong sobrang mag-react. Yung mga sobrang exaggerated ng Christian. Gumagawa ng story na hindi naman totoo kahit hindi nangyari. Lying is twisting of scripture and lying is dishonesty. Pag sinabi natin dishonesty, pag ikaw hanggang ngayon nangongopya ka, that is lying. Kapag ikaw ay kinukuha mo yung bagay na hindi para sa'yo, that is lying. And also, flattery. Alam nyo ba na ang pambobola, it's form of a lie? Kaya, mga kapatid, lahat tayo tatamaan dito. People are never more like the devil than when they lie. Ang sakit. Wala tayong pinagkaiba sa dyablo pag nagsisinungaling tayo. Bakit? Sinabi yan ng salita ng Diyos. Sabi ni Jesus, ye are of your father, the devil, and the lust of your father ye will do. Ampitan ng inyong ama, yun ang gagawin nyo. Bakit? Sino ba siya? He was a murderer from the beginning and abode not in truth. Because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own. For he is a liar and the father of it. That's why ito yung unang binanggit dito. Wherefore, putting away lying. And lying is so serious that the lake of fire will be filled with people with whose chronic lying, matinding pagsisinungaling, maliit na pagsisinungaling, lahat sila ay uhusgahan ng Panginoon. And you remember, si Ananias and Sapphira, nagsinungaling sila, pinatay sila ng Panginoon. Winithhold nila yung para sa Panginoon, hindi nila inukol para sa Panginoon at pinatay sila ng Panginoon. At sabi ng isang pastor, kung ganyan ang gagawin ng Panginoon ngayon sa mga Kristiyanong sinungaling, sabi niya, siguro marahil wala na tayo ditong lahat. Sapagkat lahat tayo ay nagsisinungaling. Agree po tayo doon? Kung hindi pa kayo convinced mamaya, i-ano pa natin ng konti. Every man, it says here, walang exemption. Wherefore, putting away lying. Speak every man, lahat tayo, lahat ng mga Kristiyano. And when we speak, the Bible says, speak the truth in love. Speak the truth continually. Patuloy, hindi yung ngayon totoo ka,
tapos hindi, yung mga pangako natin na hindi natin tinutupad, yan din ay pagsisinungaling. And the Bible, it says here, with his neighbor. Na ngayon, sino ang inyong kapwa? Sinagot niya ni Jesus Christ eh. May nagtanong sa kanya, diba, mahalin mo ang yung sabi ni Jesus, mahalin mo yung kapwa. Sabi ng isa nung, Lord, sino ang aming kapwa? Kinento niya yung, kalimutan ko yung ginulpe. Anong parable yun? The Good Samaritan. Sinasabi doon, yung kaaway mo, kapwa mo, mahalin mo yun. Neighbor mo, kapitbahay mo, yung kaaway mo, mahalin mo yun. Kahit yung kaaway mo, wag mong pagsinungalingan. Maging honest tayo sa lahat ng tao. Sa mga mananampalataya, sa asawa mo, kahit kanino. For because we are members of one another. In marriage, you are one with your spouse. Kaya, mga lalaki na may asawa, ito po ay pinapanalangin ko sa Panginoon. Kahit ako sa sarili ko. Na transparent, magiging transparent ako. Before kami ikasal, pinractice ko na yung transparency. Ano ibig sabihin ng transparency? Yung password ng cellphone mo, hindi lihim sa asawa mo. Kasi wala kang tinatago. Kasi dinidelete mo agad. Joke. Ibig sabihin, now, may mga bagay ka na hindi ikwento. Pero kung meron kang itinatago na makakaapekto sa relasyon yung dalawa, na magiging dahilan para mag-away kayo, nagsisinungaling ka, transparency must be your protection. In Christ, we are one body. When we lie to each other, pag tayo nagsisinungaling sa bawat isa, parang sarili mo din yung sinasaktan mo. Kasi iisa tayo. So bilang, wag niyong gagamitin yung pangalan ng authority para masunod yung gusto nyo. Uy, linisin nyo daw to, sabi ni pastor. Bili mo ako ng soft drinks. Bakit? Sabi ni pastor. Yung sabi ni pastor, sabi ni pastor, sabi ni pastor. No, wag niyong gagawin. Why? Kasi pagsisinungaling yun. Ayaw ng Panginoon, alam niyo po, ito yung minsan mahirap kahit sa mga pastor na, mga preacher, mga mga tipong pinamumuhay dapat yung salita ng Diyos. Pero sila pa yung example ng kasinungalingan. Paano? Magpapalisensya. Ayaw dumaan sa tamang proseso. Fixer na lang. That is lying. Ouch. Sorry baka may tinamaan ako. Pero, we need to preach the truth. Now, hindi ko naman sinasabi na tipong nanay mo na yung nandun, taga dun, tapos, that's good. Diba? Ang daming form of lying. Sa atin din yung, ngayon tanong, yung pagiging self-denial ba, lying yon? Depende sa motivation mo. Kunyari, ako, pastor, pagod ka na ba? Oo, pero kaya pa. Deep inside, yes, pagod na. Minsan, self-denial tayo. Brad, ang sakit mo. Hindi masakit. Mga kapatid, maging honest ka sa sarili mo. Ang lalaki, okay lang umiyak. Alam nyo ba yun? Alam nyo bang theological heresies, Christological heresy, pag sinabi mo ang lalaki hindi umiiyak. Bakit? Kasi si Jesus Christ umiyak. Si Mary, sabi ni Martha, Lord, ba't ngayon ka lang? Anong sinabi ni Jesus? Kasi may ginawa pa ako. Wala. Tumangis siya kasama ng mga namatayan. Kaya, wag tayong magsinungaling mismo sa sarili natin. At palitan natin ito ng katotohanan. Pag lagi nating sinasabi yung totoo, pag honest ka kung sino ka, pag manliligaw ka, mga kapatid, kayong mga lalaki, hindi mo kailangan mag-pretend na ganito ka. Pakita mo sa babae na kung ano yung totoo. Diba? Kung sa bahay nyo, pinakilala mo, ma, ito po yung nililigawan ko. Pero alam mo, sa bahay nyo, ang baso nyo, cup noodles. Diba? Di bali nang ma-open siya, ibig sabihin, hindi kanya tanggap.
Binasted mo ko kasi yung baso namin sa bahay, cup noodles. Di ba may isang ganun? Magpakatotoo ka. Huwag mo ikahiya yung parents mo na hindi sila nakapagtapos, na hindi sila marunong mag-Ingles, na mahina sila sa ganito, na ganito yung sitwasyon na sa bahay. No, maging transparency. Hindi mo kailangan mag-pretend na may kotse ka, na may maganda kang ano. No. Palagi nating sabihin kung ano yung totoo. Kasi maililigtas ka niyan. Ibig sabihin, hindi iligtas sa langit. Ibig sabihin, sa mga sitwasyon natin sa buhay, maging honest ka. Hindi mo kailangan mag-pretend. Verse number 26. At dito tayo tatagal. Ano sabi mga kapatid? Be ye what? Angry. Magalit ka and sin not. Pero huwag kang magkasala. Be angry and sin not. Let not the sound go down upon your right. Verse 27. Neither give place unto the devil. Now, sino dito, mahirap naman pataas na kamay, no? Pero kung okay lang naman, kung okay lang sa'yo, sino dito merong anger issue? Siguro lahat tayo meron. Pero lahat tayo meron kasi tao tayo eh. Emosyon yan eh. Pero yung superlative o yung matindi yung hindi mo control yung galit mo para sa talagang pukul na pukul tayo dito. At isa din ako doon. Sabi ng Bible, be ye angry. Now, the word angry in Greek, orge, when we say angry, orge, a settled or abiding agitation. Parang irritable, irita ka of the mind that gradual builds. Yung irritable ka, tapos biglang pag-gradual, tapos yun na, galit na. Remember that anger is an emotion. Now, kung ikaw ay tao, meron kang emosyon na anger. Kaya yung inside out, biblical yon. Magandang panoorin. Okay? Hindi ibig sabihin na merong mga ganun sa utak natin. Ibig sabihin, yung lesson ng movie, biblical yon. Lahat tayo, meron tayong emotion na pagkagalit. Emotion in itself is not simple. At ang emosyon, hindi siya kasalanan sapagkat ginawa tayo ng Diyos na emotional. Meron tayong emotion. At ang Diyos ay emotional din. Meron siyang feelings. However, our emotion can either be constructive, builds up, or destructive, or pwede ka nitong i-down. Emotion is basically, anumang emotion yan, katulad ng galit, just a motivating force. Katulad ng anger. And anger can be good. Ibig sabihin, merong good anger, may tamang galit, at merong masama o maling galit. Pag-usapan natin yung papaano ang emotion na pagkagalit ay biblical or good. Una, ang Diyos ba nagalit o hindi? Yes. Ang Diyos, nagagalit siya sa gawa ng mga masasama. Kasi ang Diyos, we are created God's image, imago Dei, meaning, kung ang Diyos ay emosyon ng pagkagalit, meron din tayong pagkagalit. Ang Diyos against ungodliness. Jesus Christ nagalit. Pumunta siya sa templo at pag binasa mo yung New Testament, akala mo isang beses lang si Jesus Christ. Hindi, dalawa. Dalawang beses siyang nagwala. Hindi lang. Pero pag sinabi natin nagwala, kasi parang lasing, no? Hindi, dalawang beses lang kumuha siya ng panghampas, tinirintas niya, tapos hinampas niya doon sa mga nagbebenta, sa mga custom, nagbebenta, sa mga business ng mga priest that time. Bakit siya nagalit? When he cleansed the temple, ginawa nilang business, ginawa nilang yung tipong mag-aalay yung mga tao. Dahil nag-travel sila, wala silang dalang tupa, bibili sila sa mga pare, ang presyo lang talaga nun, 50 pesos halimbawa, gagawin nilang 100 pesos. Tapos, andun yung mga hayop, nag-alaga sila sa templo, dun tumatae, dun yung manure. So, ang baho ng templo, dapat ang templo ay banal. Kaya nagalit si Jesus Christ. Nagalit si Moses, nagalit si Jeremiah, nagalit si Nehemiah, pati si Paul. At tayong mga mananampalataya, pwede din tayong magalit. Ang tawag dyan, holy anger or righteous indignation. Holy indignation.
Pero, kapag tayo nagagalit, ang tamang biblical good anger, hindi dapat nagsasabi ng mga vain words or sinful words. So, ibig sabihin, pag nagalit ka at nagmura ka, mali na yon. Ang tamang galit, hindi nagmumura. So, pag nagmura ka na sa isip mo, pati sa bibig mo, ekis na. Laglag na agad. Pangalawa, never strike out an individual. Loko-loko ka, pak! Wala na, ekis na. Biblical anger must be motivated by love for God and righteousness. Kaya ka nagagalit, ang tamang pagkagalit ay galit ka sa kasalanan at sa mali. Kaya yung mga nanay natin, nagagalit talaga sila palagi kasi ang tamad mo sa bahay. Pwede ka bang magalit sa katamaran? Yes. Kasi mali yun. Pero pag yung nanay, nagmura na, nagdabog na, di ba? Nang damay na ng kung sino-sino, pati yung tatay na nananahimik, damay ako. Wala na. Doon na siya yun na yung maling kasalanan. Yun na yung kasalanang galit. Must be controlled by the Holy Spirit. It does not sin. And must be used to seek and implement a solution to problem. Ibig sabihin, meron kang i-offer na correction. Ang mahirap sa atin, nagagalit lang tayo, basta lang ma-express lang natin yung emotion na yon, pero hindi tayo mag-o-offer ng help. Minsan, ganun sa Christianity. Magagalit ka, bakit ganito, bakit ganyan. Pero wala naman tayong, kumbaga, sita ka ng sita, wala ka namang i-offer na help, manahimik ka na lang. Mga kapatid, amen, no? Kahit sa school, anger is a motivating force which God can use to move us into biblical action. Sabi ni Marshall Neal, any man of character and determination who is seeking to promote the cause of Christ is going to be angered when he sees sin and corruption and injustice. Kaya, nagagalit tayo, parang ayaw natin sa mga politicians na corrupt. Okay lang yun. Good anger yun. Kasi corrupt eh. Mapanamantala, mga taong gusto nila yung sarili lang nila ang inuuna nila. It's okay. Kasi nagagalit tayo sa kasalanan. Channel your emotional energy into doing something positively or constructive. So, pag merong problema at nagalit ka, isip ka, pray ka, Lord, nakagalit, nakakainis. Ano po kaya magandang gawin? Hindi yung sobrang galit mo sa gobyerno, ayaw mo nang bumoto, at ayaw mo nang tumira sa Pilipinas, namundok ka na lang, at sumapi ka na sa kaliwa. Hindi. Ano yung may i-offer mong help? Nagalit ka sa church, bakit ganito, bakit ganyan? No, pray. Nagalit ka sa kapatiran, bakit hindi ka in-invite, bakit hindi mo alam, etc., etc. Ano yung dapat gawin? Ano yung may sasuggest natin na okay? We need to think, we need to ask the Holy Spirit, Lord, ano po ang gagawin ko? Now, dito na tayo sa maling galit. The Bible says, madaling kabisyoduhin eh, be angry and sin not, at huwag kang magkasala. Anger can be bad or unbiblical. Anger can become sinful. Na siya dahil sa sabi nila, alos nakatay. Totoo. So, saan? Bang. Pinalo. Meron kaming member dati. Ewan ko kung ligtas ba yun. Nakabuntis. Tapos, nabuntis niya yung babae, dinala doon sa asawa. Binahay pa, kasama ng asawa niya. Matindi, ano? Tapos, kumakain siya somewhere in Taguig. Parang karinderya ba? Dito lang, oh. Isang hampas lang. Pak! Wala na. Patay. Kaya dito, ingatan natin to. Kaya nga may helmet, importante. Isang hampas lang dito. Diretso patay. Bakit? Ano sabi? Selos. Si Simeon and Levi, nagalit sila. Ito malupit. Kasi yung kapatid nilang babae na bunso, si Dina, ni-rape. Ni-rape nung kabilang kingdom. Pinuntahan nitong dalawa. Okay? Si Judah. Tapos, ano nangyari? Sige, papakasal namin si Dina sa inyo. Pero ang gawin nyo, magpa-circumcise muna kayo. So, sobrang galit nila. Lahat ng tao doon, pinatay nila kasi hindi nakalaban eh.
Kakatuli lang eh. Si Saul, si Ahab, Naaman, si Haman, nagalit siya kay Mordecai, insecure. Bakit itong mga Hudyo? Ganyan, gusto niyang patayin lahat. Si Nebuchadnezzar, nagalit siya sa 3 youth kasi hindi sila kumain ng offer unto idols. Si Jonah, nagalit siya doon sa may uod. Ang mga Hudyo, nagalit sila kay Stephen. Ito yung mga sinful anger, rooted sa maling motivation. Out of their pride, out of their self, or kung ano mga maling motivation. Now, the question is, paano mo malalaman, mga kapatid, kapag ikaw ay guilty ng sinful anger? Parang kagabi, share ko lang, medyo parang, alam mo, ang hirap talaga sa marriage. Kaya naniniwala ko na dati nababadoyan ako sa, yung mag-asawa, nag-anniversary. Happy anniversary, yung gano'n, di ba? Happy anniversary. Dati nababadoyan ako doon. Tapos, pinopost pa sa church. Tapos, pinopost pa sa Facebook. Parang, naman. Sila naman yan. Pero nung nag-asawa ko, oo nga, mahirap pala talaga ang pag-aasawa. Yung tipong, that year, nag-survive sila. Praise the Lord. Happy anniversary talaga. Kasi mahirap talaga ang pag-aasawa. Sa babae, pag nagalit, kahit mag-explain ka, mali ka. Kaya sabi ko, ibig sabihin, pag galit, wala akong karapatang mag-explain. So, ganun, Brother Andy, si Brother Marvin. Ganun ang buhay ng pag-aasawa. Kaya nga daw, male, mali, di ba? Kaya nga mali yung sa CR, di ba? Ayan mali. Kasi lagi daw mali. So, ayan, lagi mong kasama, asawa mo, lagi kayo nagtatalo, nagagalit ka. Pero ito ang nilagay ko sa isip ko. Magalit ka man sa asawa mo, never na never mong pagbubuhatan ng kamay. Unang-una, hindi ikaw ang nagpunas ng pupo niya nung baby siya. Hindi ikaw bumili ng diaper niyan. Hindi ikaw nagpalaki niyan. Kinuha mo lang yan sa nanay at tatay niya at naging isa kayo. Pero wala ka pa rin kapatang saktan siya physically. Amen, mga lalaki? Ano, Brother John Marie? Amen, ano? Wag. O, amen. Wag mo sasaktan. Wag. Ang galit ay nagiging kasalanan kapag it is motivated by wrong reason. Like pride and selfishness. And most anger is sinful. Why? It is not motivated by a love for God, but a selfish love for ourselves. It is not spurred on by a hatred for sin, but by a selfish love for yourself. Nagalit ka kasi hindi ikaw yung naunang nakakuha. Di ba pag may bigayan sa barangay? Dito ba may bigayan? Tumawa, parang may nangyari. Di ko alam yun . Pag may bigayan sa barangay, dahil malakas siya dun sa loob, hindi na pumila. Nagalit ka kung ano-ano na sinabi mo. Pero nakakagalit naman talaga yun. Pero pag ganun, anong gagawin mo? Isip ka. Maraming taong insecure sa atin dahil sa mga narating natin sa buhay. At minsan, ititrigger nila ikaw para magalit ka. At pag nagalit ka, buslo ka na. Ibig sabihin, lagi ba? Tinatrap ka lang nila kasi pag nagalit ka, talo ka. Tandaan mo yun. Mga kapatid, kahapon pumunta kami mag-seminar ako about mental health. Sobrang different ng psychiatry tsaka ng psychology. Kasi ang psychology built on atheism. Kaya lagi ko sinasabi sa mga young people, kung magsa-psychology ka, makinig ka lagi sa pastor, ng preaching, magbasa ka lagi ng Bible kasi maraming wrong principles. At when it comes to anger issues, meron kang hindi mo makontrol. Pag pumunta ka sa mga psychologists, iba ang kanilang advice, hindi biblical. So sa atin, papaano? We need to look what is the root. Bakit ka ba nagagalit? Because some of the branch of psychology, they don't believe what we call sin. Kaya ka naging kaganyan kasi dahil sa environment mo. You know, B.F. Skinner, one of the father of psychologists,
Ang sabi niya, ang bata, naging masama yan dahil sa environment niya. Kaya kung mag-experiment ka daw na ang bata ilalagay mo sa box at walang environment, hindi yan masama. Wrong! Sa atin, sa sinapupunan sa Bible, sa sinapupunan ng nanay, tayo makasalanan na. Tsaka yung bata na kinulong mo sa box, pag nakawala yun, papatayin ka nun. Ba't mo kinulong? So, iba. So, sa atin, ipag-pray natin, tanongin natin, pag nagalit ka, tanongin mo sarili mo, mag-pray ka, Lord, ba't kaya ako nagagalit sa taong to? Insecure ba ako sa kanya? Minsan tayo insecure tayo sa ibang tao, hindi natin alam. 'Di ba? Tanongin mo, Lord, kung insecure man ako sa kanya, ipakita niyo po, ba't ako na-insecure sa taong to? Nagsiselos ka or naiinggit ka? Many times, the only reason we are angry at someone else, kasi gusto nating iangat yung sarili natin. Ganyan tayo magagaling, mga Pilipino, ika nga nila. Utak talang ka. Ayaw natin yung isa umaangat. Gusto nating hilain pababa. Sometimes, nagagalit tayo at hindi tayo nakikinig ng biblical advice. Tanungin natin, bakit ka nagagalit? Is it because they did not take godly advice? Di ba minsan pag nag-advise tayo, hindi sinunod, nagagalit tayo? Or is it because they did not take your godly advice? Ikaw ba ay galit sapagkat hindi nila sinunod yung salita ng Diyos? That's good. O, nagalit ka ba dahil offended ka? Nasaktan ka? Nagalit ka ba kasi hindi tinanggap kung anong sinabi mo? You have seen if you express anger for wrong reason. Like stupid reason. Ano yung stupid reason? Sorry for that word. But sa study natin, ang ibig sabihin nito, yung mga, sorry po sa sipon ko, mga walang kwentang dahilan, nagagalit ka. Yung motor mo, pag ganyan, di ba? Diba? Yung motor mo, naka-center stand. Paglabas mo ng bahay, naka-side stand na. Nagalit ka ngayon. Sino nag-side stand nito? Nagsisigaw-sigaw ka dyan. Hindi mo alam yung reason. Yun pala, kaya sinide stand kasi baka mabangga ng water truck. That is a stupid reason. Yung nagagalit ka sa maliit na bagay. Ouch, tinamaan ako. Maliit, kaliit-liit na bagay. Eh, yun ang problema ng mga tatay, di ba? Maliit na bagay, nagagalit. Amen? Mga nanay? Oo. That is a stupid reason. Sinong kumain dito? Sinong kumain dito ng donut ko? Sinong kumain ng pagkain ko sa rep? Sabi ng, dati may nag-ampon sa akin, after ko ng high school, nagpa-aral sa akin sa TESDA. Sabi niya, ganitong prinsipyo. Kapag sa pamilya, sa lamesa, may pagkain dyan, ibig sabihin, para sa lahat yan. Kung hindi yan para sa lahat, itabi mo. Okay? Or lagyan mo ng pangalan. Uso na ngayon yung, nakita nyo sa Facebook, yung soft drinks, tas may lock. Diba? Pero ang ginawa, hinati pa din, diba? Hinati pa din eh. Nagalit ka dahil sa simpleng pagkain, yung mga malilit na bagay. That is sin. Ito pa, nagagalit ka dun sa yung pressure from other sources. Ibig sabihin, ganito yung karaniwan nangyayari. Napagalitan ka sa trabaho. Tapos pag uwi mo sa bahay, ang pagbubuntangan mo ng galit, yung asawa mo, o kaya yung mga anak mo. Kumbaga, kung sino yung mas subordinate sa'yo, doon mo binubunton yung galit mo. Mga kapatid, mali yun. Huwag kang mandamay. Or you are so proud of yourself. Self-righteousness. Tipong, nagagalit ka dahil hindi mo sila katulad. Ganto sila, tas ganto ka lang. It is sin kapag motivated ito ng wrong reason. And it is sin if it is expressed in a wrong manner. Now, meron dalawang uri na ine-express natin yung ating anger. Yung tinatawag nating bottling up tsaka blowing up. So, it's just
It's just a secular term and we will use that for our understanding. Okay? So, bottling up, ang pinagkaiba nito, ito yung sinarili mo na lang. Tapos, yung blowing up, blow, palagang in-express mo at maraming nakakita. Signs na talagang galit ka. Yung tono ng boses natin. Kaso, sabi nila hindi daw pwede ito sa mga Ilonggo eh. Ay, sorry pero ang cute ng mga magsalita ng mga I've been there sa Bacolod. Sobrang natuwa ako nung bumibili ako sa market, sa Pure Gold. Kasi ang sweet nilang mag-usap ba? Parang, ang ganda pakinggan. May nag-viral, nag-aaway yung nag-aaway yung traffic enforcer tsaka yung driver eh. Tapos sabi ng mga comment, nag-aaway ba sila? Sa Bacolod nangyari. Pero, generally, nag-iba yung tono ng boses natin pag galit tayo. Another one, yung decibel level of your voice. Yung malakas. No? When you say decibel, yung measurement ng sounds. And the choice of your words. Pag galit ka, nagiging barubal na yung mga choice of word natin. Excuse me po. Ako, lumaki ako sa Binangonan. Kung bardagulan ng pagsasalita, sasabay ako sa inyo. Mga taga-Etibac. Diba? Kung bardagulan. Sa amin, yung siraulo, kasi sa Tagalog, sa Pasig, pag sinabing siraulo ka, parang sobrang tindi ng degree na yun. Parang away na. Parang dito, yung mga taga-Surigao, sa kanila yung mura natin, wala pa yun. Ang pinakamalupit na mura sa kanila, yung YAWA. Diba? P-I-S-T-I, tapos YAWA. O basahin nyo na lang sa isip nyo. So, yan, pag nagmumura na tayo, pag-usapan natin yung bottle up, isipin nyo yung parang sa loob ng bote, ini-internalize mo lang yung galit mo. Makaka-apekto ito sa ating physical health. Magiging irritable and tense. But, again, we are to hold back our anger. But it doesn't mean yung talagang yayakapin mo, no? Pigilan mo yung galit mo, pero hindi ibig sabihin, parang sa madaling salita, huwag ka magalit, pigilan mo yung galit mo. Pero huwag mong dibdibin. Okay? Holding it, i-hold mo talaga. Anger, when turned inward, can lead into depression. Pwede tayong maparalyze sa pag-iisip. Okay? It causes for illness, migraine, irritable tayo. As long as anger is inside a person, yung Holy Spirit, hindi tayo makokontrol. Ang may control sa atin ay yung flesh. Talagang dinidibdib mo. Iniisip-isip mo lagi. Remember, anger turned inward will build up pressure and eventually, yung tipong parang kumuha ka ng bote, lagyan mo yan ng helium. Parang later on, sasabog, bang! Matinding sabog. Yung mga taong, kala mo hindi nagagalit, dinadamdam nila lang matindi sa dibdib nila. Pero, pag nagalit sila, isahan. Boom! Now, ayaw ng Panginoon na dibdibin natin. Ano sabi ng Bible? 1 Peter. Kompletuhin nga natin, casting all your cares. Now, what do you mean by your cares? Ano yung mga care natin yan? Kasama yan, anger. Bigyan mo sa Panginoon. Lord, galit ako sa co-office mate ko kasi nilaglag niya ako kay boss. Tama naman, mali yung ginawa mo Sinumbong ka lang niya kasi leader siya. Lord, kala ko kaibigan kasi siya, pero binitray niya ako. Sabihin natin lahat sa Panginoon. Idaan natin sa prayer. Now, another one is blowing up. Andiyan ba tayo mga kapatid? O malapit na? 11:20, malapit na po, 5 minutes. Blowing up. Ito naman, yung alam na natin, karaniwan nakikita natin, or karaniwan tayo. Yung tipong nagwawala,
sumisigaw, nagwawalwal, at karaniwan, kapag ganito tayo magalit, loss of friendship, and it destroys significant relationship. Anger is unbiblical when it is not uncontrolled. Pag hindi yan kontrolado, kung kontrolin na sarili, every time mararamdaman mo yan, ano agad? Motivation mo, bakit ka Lord, sorry. Sa pamaraan mo, i-express yan. Anong man, dibdibin mo or ilalam mo? Diba? Ang secular psychology, sasabi, sige, ang advice minsan ng mga psychology, sige, ilabas lang, suntok mo yan, ganyan. Yung pang HD, tipong wala control. Kasi bas mo. Ayun yung naririnig natin. Pero bilang Muslim, hindi po. Anyone who's, I cannot contain anger, marahil ligtas. Ang mga mananampalataya, sila nagalit, ganun sila. Talaga, wala silang Holy Spirit. Pero tayo, ba't nagagalit? Kasi tayo ko ng Holy Spirit. Either hindi ka pa saved or hindi ka controlled. Saved ka, pero hindi ka in spirit controlled. And let's go to the verse. Let not the sun down upon your wrath. Huwag kang matulog galit. Tipong, pastor, gabi na nung nagalo kaya wala nang repsilum. Hindi sabihin, huwag mong matapos yung araw na galit ka. Ako, ang problema ko, na-obserbahan ko sa sarili ko. Ayoko guilt feeling. Tips to galit. Ay, gusto maagad ako. Para, pag kung yung klase ng babae matawa mo, sila, nag-away kayo, palipasin muna natin. Palipasin muna natin. Mamaya mag-usap. Problema ako, iba parang balik, parang ugali siya pag nag-ugaling babae. Gusto ko usap agad, kasi ng guilt. So, next time, siguro, big muna, inom ka muna ng Yakult, o kaya ng RC. Tapos, paka muna, alis ka muna. Yan muna yung attention mo, mag-pray ka, Lord. And look at verse number 27. Neither give place to the devil. Ibig sabihin pala, binibigyan natin ng inch, binibigyan natin ng lugar ang diablo kapag pinaninitili natin yung galit sa puso natin, sa puso at isip natin. Now, ulitin ko, nais ng Panginoon na alisin na natin itong mga to. Yung pagsisinungaling at saka yung sinful anger. Ano ang ire-replace natin sa anger? Ano ang ipapalit natin, mga kapatid? Righteousness of kindness and forgiveness. Sa verse number 32. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another. Honestly, hindi ko masasabi na wala akong kaaway. Or may mga taong, pastor, sa bait mong yan, may galit sa'yo. Oo, madami. Gumawa na nga sila ng alliance eh. Kasi, pag nagpipreach ako, every time na magpipreach, akala mo, ikaw yung papatamaan. Hindi, mga kapatid. Pag tinamaan ka, sabihin mo, praise the Lord. Tinatamaan ka pa. Pag nagagalit sa iyo ang tao kasi you're standing for what is right and siguro may mali din ako, minsan hindi siguro merciful enough or graceful enough. Ganun yung term natin minsan. But you cannot please everybody. Kaya patawarin mo na sila. So sino yung pagsisinungaling? Galit? Sino yung pinagsisinungalingan mo? Sabihin mo na yung katotohanan sa kanya na hindi talaga Pedro ang pangalan mo. Joke. May napanood ako na K-drama last time na yun yung hindi drama movie. 28th Century Girl. Napanood, Mister? Hindi pa? Pambihira. Nabiya ako eh. Sabi ko, isa-search ko muna kung happy ending yung panonoorin ko. Bago ko panoorin. Nainis ako, nagalit ako. Sinearch ko pa, bakit yung director, ganun niya in-ending. Ganun ako, minsan masyado akong no?
Gusto ko ng rational yung... So, yung story nun, parang merong pagsisinungaling na nangyari. Kaya mas lalong lumala yung sitwasyon. Kung naging honest lang sana siya, hindi sana lalala. Sino yung mga tao kagalit mo ngayon? Marahil yung kapitbahay mo. Siguro nagbaranggayan na kayo. Meron na kayong ano ba? Meron na kayong issue o meron na kayong record sa barangay. May sumon na kung ano-ano mga etc. Ang pinakamasakit na kaaway yung kamag-anak mo eh. No? Amen? Hindi kayo nag-amen, wala kayong kamag-anak, wala kayong kaaway sa kamag-anak. Yung pinsan mo, yung tito mo, kapatid mo, o nanay, tatay mo. Gusto mo mag-artista, pero gusto ng nanay mo maging accountant ka. Minsan ganun eh. Pero mga kapatid, mag-pray tayo sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako magpatawad. Nung si Jesus Christ nakabayubay dun sa krus ng Kalbaryo, ano sabi niya? Father, yung mga tao ba nagsabi kay Jesus, Lord, sorry napako ka namin? Jesus, sorry No, walang ganun. Minsan, ayaw natin magpatawad, ayaw natin kalimutan kasi hindi naman nagsusuri. Oo, nandun na tayo. At least ginawa mo yung part mo. Lord, sabi ni Jesus, forgive them, patawarin niyo sila, Ama. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Maybe hindi pa siya mature enough para makipag-reconcile. So, i-reach out mo. Nagpipreach ako sa sarili ko eh. Ngayon, i-reach out mo, Pastor Jomar. Pero kasi maraming pagkakataon ko na sila ni-reach out. At yung pag-reach out ko, ang tingin, iba yung interpretation. So, nagla ko na hint na lang. Minsan kailangan ng wisdom. So, yung hint mo, baka hindi mo pa ni-reach out. Baka nag-aantayan lang kayo. Subukan mong batiin ng hi pag nakasalubong mamaya. Hello, kumusta? Patawarin mo, pag-pray mo sa Panginoon. Sabi ng Bible, sa tao, tayo, hindi natin kaya. Pero kay Lord, sabi ni Jesus, walang imposible. So, ibigay natin lahat sa Panginoon. Let's all stand up and let's pray. Our Father, great God in heaven, we thank you very much sa pagkakataong ito na specifically, sinabi niyo po, lying, sinful anger, put away these things. Put off. And thank you for napaka-clear ng inyong salita. It is the truth na bilang kami mga Kristiyano, ma-feel kami ng Holy Spirit upang hindi po kami magsinungaling, upang yung mga galit po hindi kami magkaroon sinful anger. Kami lang, it is impossible. But with you, it is impossible. And thank you, Father. My brother and sisters, tayo magtatagal. I want to mag-internalize, time to realize, Lord, kanino ba ako nagsisinungaling ngayon? Lord, may gagalitan pa ba akong tao? Ito po tawarin. At inatin lahat sa Panginoon. Mapit ka at akin po sa Panginoon. Father God in heaven, we are so grateful for this morning once again. We are so grateful for this time. Thank you for who you are and what you have done in our life. May please bless us and guide us. At kung meron man po kaming mga cares na hindi po namin inalalagak sa inyo, we're here because it says in your word, you cared for us. Thank you, Lord. Dahil nandiyan po kayo sa amin palagi. Lagi po kayong open arms every time na kami po ay mananalangin. Bagamat ang puso namin ay madalas mag-wander, palagi po kayo nandyan sa amin. Salamat po sa inyo pong pagpapala, pag-ibig, awat, biyaya.
Dalayan ko po na patuloy niyo po pong ipamalas ang inyo pong biyaya at awa sa amin sa araw-araw. Mahirap pong gumising ng maaga para harapin ang araw na punong-puno ng mga kapighatian. Ngunit, knowing that you offer grace, your mercy, your love for us, Lord, mo-motivate po kami na kaya namin ang araw na to sa tulong nyo. Ama, as a church, we pray na palaguin nyo po kami. Nawa po yung mga kapatid po namin na may mga sakit, pagalingin nyo po sila. May mga struggles, may mga pinagdadaanan. Alam po namin na kayo po ay the great physician, nagpapagaling po ng aming mga physical illness at ganun din po sa aming mga sarili. Nawa po tulungan po ninyo kami. Bless us financially. Lahat po ng kailangan ng mga kapatid, lahat po ng source of income nila, i-bless ko po ang mga boss nila, ang mga trabaho nila. Ingatan nyo po sa palaging pag-travel po, sa papasok sa eskwelahan, sa trabaho. Mula po sa bata hanggang po sa matanda, pagpalain niyo po kaming lahat. And may continue to bless our church. Ang mission po namin, mag-worship kayo, mag-glorify namin kayo sa pamamagitan ng pagdadala po namin ng kaluluwa, pagtipon-tipon, pananalangin at pagdepende sa inyo. Salamat po at nawa po marami pong tao makakilala sa inyo sa pamamagitan po ng pag-iilaw namin sa lugar na ito. And all of these things we ask in the most precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.